Yo guys, check. Kamusta kayo mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday. Grabe ang paboritong araw ng mga tao. So Sona Day ngayon mga lods, alas 4 ng hapon. So inaabangan natin yan mamaya-maya lang. Pero mag-update muna tayo. Medyo hapon na tayo ngayon mga idol kasi medyo online class ang aking bunso na si Boy WhatsApp. Dahil nga, gano'n yung sa school nila 'no, online lang. So, hindi ako makapag-record kasi maingay akong magsalita. So, siya muna at katatapos lang ng kanilang online class kaya magre-record na tayo ngayon. Malupit ang mga news natin, mga lodi. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga sunod. Medyo exciting 'to, mga idol sa totoo lang. Medyo na-excite ako ngayon, hindi ko alam kung bakit. Sa crypto o sa mundo ng ating, ayan na nga, crypto nga, 'no? So ito, mag-update na tayo pero bago ang lahat mga idol ng malulupit na news natin, check muna natin yung ating chart, 'no? Eto na nga, mamaya mag-update tayo rito sa SHIB kung bakit bigla siyang nag-pump ng almost 40%. No, pero balikan muna natin yung ating trade, no? Kasi ito pa rin yung trade ko nung nakaraan. All right. Ayan, no? So far, meron tayong ongoing profit na $42 mga idol dito sa trade na to. Excuse me po. At up siya ng 77%, no? Ay 78, ayan, 78%, okay? So, ayun yung ating position. Sayang, no? Kung alam lang natin na biglang maglilipad o biglang magpa-pump si Shib, nakapag-position tayo doon, mga loads. Pero syempre hindi. Abangan ko na lang sana yung nun yung short nun. Kaya lang medyo delicates mga idol kung napansin nyo. Kasi automatic na yan. Once na lumipad ng ganyan, mga idol, may mga tendency dyan na talagang babalik at babalik siya. Naalala niyo sa XLM? 'Di ba lumipad siya tapos ngayon nakita niyo naman pabalik na siya ron sa dati niyang posisyon. Ganoon din sa SpaceX, 'di ba? Sobrang taas ng lipad niya and then ngayon mas mababa pa siya kung saan siya nag-start, mga idol, no? So etong SHIB hindi natin sure, no? Kasi kung titignan ko yung ating 1 hour muna. 1 hour RSI natin mga idol, nandito siya almost 50%, no? Nasa 45%. At kung ito naman ang ating babasihan, wala pa siya sa 50%, no? Pwede pa siyang bumabudget sa 50%, pwede niya pang babain to Ito, etong liquidation na yan, pwede niya pang kunin yan bago siya bumalik sa taas. Or pwede ring magtuloy-tuloy siya pababa, gumawa siya ng as ganyan, pag ganyan, no? No? So, pwede rin gano'n. Pero ano yan medyo mahirap kasi basahin 'to ngayon. Titignan natin yung mga confirmation candle bago tayo mag-decide diyan, mga idol, 'no? Pero sayang kung isipin niyo nag-pump 'to dito. Ayan, yan. Dito yan, nung nag-pump siya ng mga 20% plus, 25%. Marami na nag-short diyan, mga idol, kasi alam nila anong nangyayari, ba't biglang umangat, 'di ba? O baka pababa na mag-short yan and then boom, kinuha sila lahat, mga idol. Another 25% o 20% yung nangyari. So, delete yung mga nag-short dito. Kaya ngayon, marami nang naano niyan, nadala. Uy, naku, dali, may mga kinuha dun Baka ito ganun din, wag muna tayo mag-short, no? Abangan natin and then naiwan na sila, hindi sila nakapag-short, mga idol, medyo pababa na. So ganun talaga yung andyan, parang mindset, no? Malilito ka. So mamaya titingnan natin kung bakit lumipad dyan, kung ano nangyari sa SHIB. Punta na tayo sa news natin. Unahin na muna natin to mga idol. Ito kasi kakaiba yung sinabi dito ni Daddy Trump, mga lod, no? Hindi natin alam kung sarcastic ba to o niloloko niya, lalo na yung mga Democrats, ginagalit niya lalo. No, sa speech ni Donald Trump, mga idol, sabi rito, basahin na lang natin yung caption, no? Speech is wrapping up. Crowd thinks it's over. Then he casually grabs a bright red Trump 2028. Ayan, no? Hat. Sticks it on his head and hits them with, sabi ni Trump dito, ito yung sinabi niya, I'm gonna do it again. Sabi niya ganon. Should be easy. I am getting really good at running for president. I won 3 times.
Pero 2 times lang siya nanalo. Yung pangalawa kasi yung sa gitna, ayun yung tinalo siya ni Biden. Pero ang iniisip niya, panalo pa rin siya nun kasi dinaya lang daw siya nun. Na rig election at the second time. So ayan yan mga idol, yung sinasabi ko. Joke, tease, o ano ba to? Nagjo-joke lang ba siya? Fourth term incoming, nobody knows and that's the point mga idol. So ayun nga yung pinaka-point doon. Hindi natin alam kung nagjo-joke si Trump, 'di ba? O tototohanin niya. Pero sa batas, mga idol, hindi na siya pwedeng tumakbo. No, pera na lang kung mayroong himala siyang gagawin sa batas nila para makatakbo siya ng presidente, no? Ayun ang hindi natin sure kung ano yung kalokohan na yun na gagawin ni Trump mga idol. Pero bakit nga naman ayaw niyang umalis sa pagka-presidente mga idol? Parang kapit na kapit naman si Daddy sa pagka-presidente, 'di ba? No, alam naman niya 'yon, hindi naman siya tanga, 'di ba? Alam niya na nasa batas na bawal na siyang tumakbo sa 2028. Bakit nga naman hindi niya magugustuhan? Tignan niyo naman yung nangyari kay Trump mga idol. Donald Trump has earned more in his first 2 years back in office than during the previous 60 years of his life. Imagine mga idol, halos 50 plus years na siyang businessman. 'Di ba? Kumita lang siya ng hindi natin nilalang pero kasi dito lang sa context na to. Kumita siya ng $594 million nung hindi pa siya presidente. Pero nung nagpresidente siya, mga idol, 2.24 billion ang kinita niya. Kinita niya lang sa loob ng 2 taon na nakaupo siya sa office. Ganun katindi nung naging president si Trump. 'Di ba? Naging multi-billionaire siya. Mas mataas pa yung kinita niya, no? Sa loob ng 60 years na nagiging businessman siya, 'di ba? Sino ba namang ayaw magpresidente, mga idol, no? Na despite this, Trump told CNBC, no, kahit na sinasabi niya sa CNBC na I give up my salary, no? I don't take a salary. I'm the first president to do so. Kumbaga, ano lang to, chika-chika lang to mga idol. Sinasabi niya na hindi ko naman kinukuha yung sahod ko, di ba? Ako yung pinaka-presidente na gumawa nun, hindi ako sumasahod. He added that serving a president is about a bigger purpose than collecting the official presidential paycheck. Pero kung tutuusin, hindi naman siya dun yumaman sa sahod niya. Di ba? Yumaman siya sa sistema na ginamit niya habang nakaupo siya, mga idol. Ganun yan. Di ba? So, ano ba yung mga mangyayari? Okay na. Lupit ni Trump, di ba? Ngayon, mga Lods, sa Thursday, 2:00 ng madaling araw, magkakaroon tayo ng FOMC statement, mga idol. No? The Fed decides, Wednesday kay sa kanila yon, Thursday sa atin ng madaling araw. Wednesday and almost nobody expects a move. No? Hindi nila alam kung magpo-pause, magre-rate o mag-hike. Mga idol, the Federal Reserve announces at 2 p.m. Eastern Time on July 29 with the funds rate held at 3.50% to 3.75% across every meeting this year. Chair Kevin Warsh has said policymakers will not tolerate inflation staying above target. Though June CPI cooled to 3.5%, the Fed's own June survey of market participants implied no change until the second quarter on or off 2027. So ngayon, ang in-expect nila is post, mga idol. Pero yung CPI tsaka PPI nung nakaraang naranasan natin, medyo positive na mag-rate cut, no? So titignan natin kung ano mangyayari. Isa to sa mga inaabangan natin. Although hindi kasi kapag nag-post to mga idol, hindi natin sure kung magiging magalaw yung market. Sa tingin ko hindi siya magiging magalaw masyado kapag post. Pero kung meron mangyari, kung mag-rate hike man o mag-rate cut man kahit 0.25 basis points mga idol, talagang gagalaw ng malupit yung market niyan. Ayun ang sa tingin ko mga idol, no? Ito na tayo. Shiba Inu, ito na yung Shiba Inu nag-rally. Ano bang meron? 'Di ba? Shiba Inu rallied 36%, but why? Ayan, sabi dito. Shiba suddenly exploded higher with South Korean traders appearing to drive the move. Sa South Korea daw.
The interesting part, there has been no major announcement, partnership, or catalyst behind the rally. Ayun nga yung nakakapagtaka doon. Kaya nga hindi malabo na bumalik to sa kanyang posisyon ulit, na bumagsak siya. Kasi nga, umakyat siya ng walang masyadong, umaga reason, hindi mo alam kung ano yung reason, ba't siya umakyat. Sinabi lang, merong bumili na whale na sa halagang $30 billion, ganun, no? Ayun lang yung reason. Eh, syempre hindi naman sobrang hype yun. Buti sana kung project yun, partnership. Hindi, may bumili lang na whale at ang may kinabang nun, if ever, yung whale lang na yun, kung sino man yun. 'Di ba? So, walang announcement. So, eto mga ganong news, mga lods, na nag-hype ng coins na to, sa tingin ko, dahil nga hindi naman siya partnership or something na ilo-look forward mo sa future, eh, malamang bumalik din 'to. Hindi ano lang 'yun, speculation ko lang 'yun. Malay niyo naman kinabukasan, baka mamaya biglang mag-announce yung SHIB ng something, eh, di goods na goods, baka mas lumipad pa, 'di ba? So, pero ngayon, so far yung mga news ngayon tungkol sa SHIB, ayun lang yung parang makikita mo na positive na merong whale na bumili, 'di ba? Oh, while SHIB has surged, other major dog team tokens have not seen the same move. Kumbaga, SHIB lang talaga yung medyo nag-pump ng konti. No? The majority of trading volume is reportedly coming from South Korea exchanges, making this one of the more unusual crypto rallies to watch. Kaya nga, parang kakaiba na biglang nag-pump yung SHIB ng ganun-ganun na lang. Diba? Is this the start of a larger move or simply short-term surge driven by speculation? Ayun nga yun. No, doon ka pipili kung ano yung hula mo, 'di ba? Ayan, meme coin lending platform goes live with SHIB support, meme coin collateral market. Ito partnership na to. Ito yung sinasabi ko, no? Pero hindi ko alam kung big partnership kasi to, no? Ayan, medyo may nag-announce na, no? Ngayon lang to, kanina, alas 11:30. Sabi rito, yung meme coin collateral market, Purin Taxis, paano to? Taxis. Ayan, has just announced it's now support lending Ethereum meme coin Shiba token, no? O SHIB token. The platform itself is built on Morpos rails and allows users to borrow USDC against a select group of meme coin assets. So nakipag-partner yung Purin Taxi Sis. Ayan, no? Sa SHIB. So, dapat dito nag-pump kaninang umaga, pero hindi. Kahapon, napansin nyo, so nung nag-announce siya ngayong umaga, medyo hindi na siya naka-apekto. Nakita nyo, mas nag-drop pa nga eh. 'Di ba? So, ayun yung epekto kapag na-hype yung token sa maling paraan. No? Pero hindi natin sure, malay nyo, baka nga start lang ngayon ng much more pump, di ba? So, hindi natin sure. So, abangan natin kung ano pwede mangyari dyan. Tignan natin sa RSI kung ano magaganap sa SHIB, mga idol. At eto, nako, matinding news to. North Korea arrests its own hacker for stealing from state banks via crypto. Imagine mga idol, yung North Korea, sa sobrang addict manghak pati yung sarili hinak na niya, no? Authorities in Pyongyang rounded up a ring of former military cyber specialists accused of attacking the central bank and foreign trade bank. The group allegedly breached internal system, diverted foreign currency and state trade funds into overseas crypto wallets, then used Chinese brokers to convert the assets into cash via small transfers to avoid detection. Maliitan lang yung ano niya, no? Pero madidetect at madidetect yan mga idol sa blockchain. Ayun yan sinasabi natin eh. Arrest happened on July 12 at the Pyongyang safe house after official spotted payment discrepancy and suspicious overseas activity. Imagine, no, kilalang kilala kayo sa panghahak, no? Yung North Korea, yung Lazarus, di ba? Alam niyo yung Lazarus, di ba? Tapos, hindi natin alam kung wala na ba silang mahak kaya hinak na nila yung sarili nila. O sa sobrang gusto nila manghak pati yung sarili nila, hinak na nila mga idol, no? Tawa tuloy yung presidente. Ano ba yan, pre? Ang lala mo naman, sabi niya. Ito, maganda tong news na to kay Zizi, ha. Ito kasi yung based dun sa mga nagsara o nag-shutdown na mga crypto exchange tulad ng Bitmart at BitMEX, no? CC responds to Bitmart shutdown. Top times again, sabi niya, no? The Binance founder adds self-custody if you know
how to keep your seed phrase safe. Or use the largest exchange with staying power. So parang sinasabi niya rito, kailangan mag-self-custody kayo, mag-wallet kayo, no, hard wallet, no, ayan yung dapat yung gawin. Or gumamit kayo ng napakalaking crypto exchange tulad ng Binance, no, na merong staying power. Ayan yung sinabi niya. Bitmart is the second major exchange to close in under a week after BitMEX. So ayan, parang sinasabi niya. At dahil nga dyan mga idol, nasabi rin ni Sisi na yung pagbagsak, no? O yung pag-shutdown ng mga ganitong crypto exchange, senyales, no? Signal na nasa bottom na tayo, mga idol, no? Binance founder CC reacted to the wave of crypto exchange failures this week. Ascendex, ito pa pala, meron pang isa, di ba? Yung Ascendex, BitMEX at Bitmart, all winding down or shutting operations. Brutal, sabi niya rito, hope this marks the bottom. So, kung natatandaan nyo yung nakaraang bear market, no? Terra Luna, FTX, at marami pang bangko nun na mga nagsara, no? At na-bankrupt, nag-file ng bankruptcy. At nakita nyo naman na ayun na yung naging bottom nun, no? And then saka tayo na lumipad, umabot ng 120 plus ang Bitcoin. So ngayon, ganun yung nangyayari ngayon, no? Marami nag-shutdown na crypto exchange. At ang sabi dito ni Sisi na baka ito na yung bottom, mga idol, no? At nakataya ba kayo? Ayun yung sinasabi dyan. Kung kayo ay baka maiwan kayo pag di kayo nakabodega, ganun. Punta na tayo sa isa sa mga importante nating news, no? Na dahil malapit na to. Bukas mga idol, ay mamaya na to. Mamaya na tong mga gabi or madaling araw. The biggest names in finance are backing the Clarity Act. No, ito yung mga mabibigat. No? BlackRock, Charles Schwab, Fidelity, Goldman Sachs, and Grayscale. The financial institution managing over $30 trillion combined asset have all backed the bill ahead of the August recess. No? So gusto nila may pasa to bago dumating yung August 7. No? Kasi after ng August 7 recess na ng Senate at balik na niya ni September 14, ang tagal na naman ang hihintayin natin para dito sa Clarity Act. So, gusto nila na maipasa to, mga idol, no? At ito naman, napakaganda na sinabi dito ni Amelia, mga idol, no? Ipinahayag ng post ni Crypto Barbie, which is si Amelia, ang tunay na kampanya. So, ano to, legit na news to sa Binance, no? Na magbibigay ng $800,000 na XRP bilang reward sa mga eligible na may hawak ng RLUSD na may lingguhang pamamahagi mula July 17 hanggang August 14, 2026. Kailangan, ito yung mga para maging qualified ka, maghawak ng hindi bababa sa 0.01 RLUSD. Magkano lang yun? Ano yung kanin? Di ba? Sobrang baba lang nun. Sa earn, sa earn, no? Kailangan naka-earn siya. Sa margin o futures account at magkaroon ng $500 average daily trading volume sa margin or futures. Madali lang yan mga idol, yung 500 na yan. Napakadali lang yan. Mag-trade ka lang ng mga ilang beses dyan kahit na ano ka lang, yung mabababa lang lahat, aabot ka na yan. Ako nga, yung trading volume ko, maabot ng million eh. Pero trading volume yun Walang limit sa bawat individual, ngunit may mga hindi kasali sa ilang rehiyon. Siyempre tayo, tablado tayo. So huwag na nating i-news to, nalulungkot lang tayo dahil binan ng Philippines yung Binance eh. Pero swerte ng mga may hawak ng RLUSD at kwalifikado doon sa kanilang requirements para magkaroon ng kasali sila sa marirewardan ng $800,000. Grabe yun, sarap. Sarap mga idol, no? Ito pa mga lodi, no? Sabi dito mga idol, bots officially overtake humans in global web traffic per Cloudflare. For the first time in history, bots generate more web traffic than humans. Cloudflare says 57.5% of all web page requests in June came from automated traffic, marking a major shift in how the web is used. The surge
is being driven by AI crawlers, scrappers, and automated agents, fueling renewed debate around the dead internet theory. So grabe na to mga idol, na usada na tayo ng AI bots, no? Dito pa lang sa ating trading mga idol. So expected na natin 'yan mga lods, no? Kaya nga ilang beses na natin na news 'yan at sinabihan na rin tayo ni ZZ pagdating sa ganyan na halos sa 1,000 times, no, na ang mga trade na manggagaling sa mga AI bots, no, simula ngayon. Marami na. Speaking of advanced technology mga lodi, alam nyo ba na ang training sa military sa China hindi na normal na training? Alam nyo kung bakit? Kasi kasama na nila yung mga artificial robot, no? Ayan, yung mga pag nagti-training sila, kasama na nila yung mga robodog, no? Meron na silang mga weapon, no, na tumutulong sa kanila sa digmaan. Ayan, may mga drones, no? Yung kaninang humihila, ayan, pang medic yun eh. Ayan, yung mga ganyan, no? Ayan. So, kasama na nila sa training yung mga robot, no? Robot dogs are no longer experimental in China. They're training with actual soldiers right now in combat, recon, and support roles. The era of hybrid human-machine infantry has arrived. Mga idol, grabe yan. Tapos tayo, wala man lang tayong kahit gamit lang, no? Normal na baril lang sa atin, simple lang. Wala talaga tayong panama sa ibang bansa, mga lodi. Tanggapin na natin yun. Mamaya tigtanong natin kay Bongbong sa zona niya. Speaking, no, ng China na malulupit, tignan nyo naman mga idol. Sa ano, parang ano to imbakan ng mga gamot, mga idol. Parang sa butika, di ba ganun? Pero sa, sa hospital, may mga ganitong room, di ba, na lahat may gamot. So, hindi na normal na mga, ano bang tawag doon sa mga ano, sa mga nag-aano ng gamot, mga idol. May course doon eh, nakalimutan ko yung pangalan. Comment nyo nga dyan. Di ba yung mga ano, para nakakalimutan ko na. Basta ayun mga idol, no. Dapat meron kang alam sa mga gamot, no. Pero ito syempre nga dahil nga robot na 'yan mga idol, automatic, no. Parang hindi magkakamali yang mga 'yan, mga idol. Ultimo mga ano niyan, yung mga milligram gano'n, 'di ba? Alam na alam nila 'yan. So sila na lang yung kumukuha, mga lods, no. Tindi, 'di ba? Kaya lang dapat paano kung bibili ka diyan ng wala kang ano, kasi meron mga gamot na kailangan ng ano, eh, ng reseta, ta's meron din mga gamot na hindi na kailangan ng reseta, 'di ba? Paano kaya nila maano 'yun? Grabe na 'no, unti-unti na tayong pinapalitan ng mga robot, mga idol. So, ayan ang balita natin ngayong hapon, mga idol 'no. Mamayang gabi, magyu-news tayo, gusto kong manood ng SONA, sabay-sabay tayo manood ng SONA. Mag-react tayo mga idol, sabay natin yung Paksilica mga lodi, mamaya na yun, no? Maya na lang yun mga idol, gabi. Para gusto ko rin kasi marinig yung ano yung opinion ng, kasi baka sabihin din ni Bongbong yun doon. So titignan natin kung ano yung magiging comment niya pagdating doon. I-voice out niya na ba sa mga Pilipino o iloloki niya pa rin, hindi niya sasabihin, and then kasi ang parang nakikita ko ngayon, hindi nila masyadong hina-hype yun. Tapos, pag ibabalita ng mainstream media, medyo goods yung sinasabi ng mainstream media. 'Di ba? So, hindi natin alam, no? Dapat ang mga ini-interview nila doon yung mga environmentalist, yung mga ganun, 'di ba? Hindi ko alam eh. So, ayan mga idol, kita-kits tayo mamayang gabi. Sure, mag-update tayo mamayang gabi mga lods. Pasensya na kayo, medyo hapon na. At yun na nga mga lods, no? Hinihintay natin matapos yung online ni Bunso eh. So kita-kits, maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ay magandang araw pala at What's up? What's up? Subscribe to Clubs Gaming. That subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. And also, no more House of Leather. No. bye-bye you.